Hello mga ka-TV, welcome back dito sa J4 TV. Kamusta kayong lahat? So, panibago na naman na video ang ating gagawin. So, sa video na ito guys ay magsasagot ako ng isang tanong mula ito sa ating subscriber. So, marami tayong mga subscriber guys na ang problema nila is about sa extension ng kanilang appliances, lalong-lalo na sa kanilang mga refrigerator. Ang refrigerator kasi natin guys is nasa 1 meter or 2 meters yung haba ng cord ng ating refrigerator. So, halimbawa, ikaw ay gumagamit ng refrigerator at malayo yung saksakan ng ating refrigerator. Ano ba yung pwede nating gawin? So, yan po yung mga kadalasan na nababasa ko sa comment box ng aking YouTube channel kung ano ba yung magandang gamitin nila na extension. So, pagka gumagamit tayo ng refrigerator, kailangan talaga na direct dun sa outlet ng ating saksakan yung ating refrigerator. So pagka naka-direct kasi yung ating refrigerator dun sa outlet or saksakan natin ng refrigerator is yung voltage na kailangan ng ating refrigerator, halimbawa 220 volts yung ating saksakan or yung ating kuryente, direct na mapupunta dun sa ating refrigerator. Halimbawa yung saksakan natin is 110, mahirapan na mapalamig yung ating refrigerator. Kaya makikita nyo dyan sa ating refrigerator is dapat required na 220 or 230 volts pataas yung kailangan ng ating refrigerator para mapalamig at mapagana niya ng maayos yung ating refrigerator. So, halimbawa, sinaksak natin sa 110, expect natin na mahina yung paglamig ng ating refrigerator kasi nga, mababa yung voltahe na pumapasok dun sa ating refrigerator. So, kung ang tanong mo is, Sir, wala akong option, malayo yung saksakan ng aking refrigerator, at kahit ilapit ko yung aking refrigerator ay bitin pa rin yung cord ng aking ref. Ano ba yung dapat kong gawin? So, ang gawin nyo is, kung wala na talagang option, gumamit tayo ng mga extension na heavy duty. So, wag tayong gumamit ng mga extension na nabibili lang na mumurahin. Halimbawa, yung mga China na extension, mababa kasi sa wattage ang mga yon. So, yun yung dahilan kung bakit pumuputok yung ating extension. Kaya naman, hindi niya napapalamig yung ating refrigerator dahil pag halimbawa yung ginagamit natin na extension is maluwag. Kailangan kasi ng ating mga refrigerator, even dito sa ating mga aircon na gumagamit ng compressor, kailangan na direct yung voltahe. Halimbawa, 220 yung need ng ating refrigerator, dapat 220 din yung mai-supply ng kuryente natin para hindi magka-problema yung ating compressor at mapalamig niya, may bigay niya yung tamang lamig dun sa ating aircon or dito sa ating refrigerator. So, wag na wag tayong gagamit ng extension na mababa sa 2,500 watts. Yung mga ginagamit sa ating mga rice cooker, ginagamit sa pag-charge ng ating mga cellphone is mababa sa mga wattage sa mga yon. So, ano ba yung mai-recommend ko na extension para sa inyo? Ito guys, hindi to sponsored ng kahit anong product or kahit anong brand na binabanggit ko dito. So, ito ay experience ko lang at the same time, yun din po yung mga ginagamit ng mga kaibigan ko at ginagamit din sa bahay. Kung gagamit tayo ng mga extension ng ating mga big appliances like gumagamit ng mga compressor like aircon and refrigerator, ay gumamit tayo ng heavy duty na extension. Yung mga nasa 2,500 watts pataas. So, ano nga ba yung mga sample na 2,500 watts na extension? Maraming mga heavy-duty brand tulad nila Panther na gumagamit ngayon ng mga heavy-duty na pang appliances, big appliances talaga tulad ng mga aircon at refrigerator. So, kung makikita nyo guys, merong product dyan sa screen, dyan sa baba. Ayan, ilalagay ko na lang dyan yung product. Pindutin nyo na lang yan, yung lumalabas dyan sa screen na product. Para ma-direct kayo dun sa Shopee or Lazada dahil dyan din yung may recommend ko na seller kung saan ko nabili yung extension na ginagamit ko ngayon. Guys, inuulit ko, huwag yung gagamit ng mga extension na nabibili lang natin na mura or mga China na alam naman natin na pagka sinaksak natin yung ating refrigerator ay pwedeng pumutok or masunog. Mamaya yan pa yung dahilan kung bakit nasusunog yung mga appliances or mga bahay. Kailangan na pagka gumagamit tayo ng extension is kailangan yung heavy duty
na extension yung ating bilhin. Ilagay ko na lang yung link dyan sa baba or yung nakikita nyo dyan sa screen, yung product dyan. Pindutin nyo yan at mapunta kayo dun sa Shopee o sa Lazada. So hanggang dito na lang guys, sana nasagot ko yung mga katanungan nyo. Kung okay lang ba gumamit ng extension. Yes, pwede tayong gumamit ng extension basta mataas yung wattage ng extension. So kailangan nasa 2,500 watts para pang heavy duty talaga siya. So hanggang dito na lang guys, maraming salamat sa lahat ng mga nanonood, sa mga followers natin dito sa YouTube channel. Dahil nasa 106,000 and madami pa tayo dito sa ating YouTube channel. Sa lahat ng mga hindi pa nakasubscribe at bago ka pa lang dito sa ating YouTube channel at gusto mo yung mga ganitong tutorial about sa ating mga appliances, ay huwag mong kalimutan mag-subscribe and hit mo yung notification bell para updated ka sa mga videos pa na aking gagawin. Maraming salamat. Mag-iingat po tayo palagi. God bless. Peace out.